Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi. Grabe, yung update natin ngayon mga lods, di ko alam kung maiinis kayo o mabuwisit kayo. Sa nangyari o sa mangyayari pa, no? Nagbanta pa siya yung mga idol eh. So titignan natin ha, yung ating news ngayon ha mga idol. So bago ang lahat, alam nyo na mga Lodi, no? So sana pa-like ng ating video, napaka-importante ng like mga idol. Subscribe na rin kayo sa channel natin. At syempre mga idol, comment din kayo, no? So lalo na kung gusto niyo yung ganitong content. Okay, okay. Okay, so like ha mga lods bago tayo mag-start mga idol, no? So let's go, let's go. So punta na muna tayo dito sa ating crypto bubble. Okay yan, nakita nyo medyo red ngayon kanina nung umalis ay nung sa last video ko kulay green eh. No, nagparamdam lang pala mga idol, nagpasabik lang, fake pump, no? So ngayon yung ano natin, ito medyo meron akong position dito na short, no? Naka-short ako so far 27 USD. Okay? 27, and then meron na tayong lock profit na pangbayad ng fees eh. Meron na tayong lock profit, no? So baba ko pa ng konti, mga dito banda yan. So mga $6 pa lang. Pero okay lang mga idol, no? Tignan natin. In-expect ko kasi ano to eh, in-expect ko medyo bababa pa. Sana, no? Sana kahit hanggang half lang. Kasi syempre sabi ko nga tayo si Boy 50%, no? Kung eto siya, yung inap niya, so ang kalahati nito is mga nandito, 'di ba? So ini-expect ko aabutin niya yung 50%, no? Kung talaga magpa-pump na siya, baka abutin niya yung 50% o baka mas lumampas pa, baka kunin niya pa yung mga nandito. No, bago siya amount. Bakit inisip ko yun? Kasi hindi niya naabot dito eh, oh. Dito nga kinuha niya ako dito eh. May position ako dyan na long eh. Di ba kanina? So nag-take profit tayo ng 60 something. Di ba? Tapos umangat na siya, naiwan ako. So nag-try pa nga ako mag-short dito, tinamaan yung aking 10 USDT ata na stop loss. So ngayon nag-try ulit ako mag-short, and then eto, medyo positive tayo ng 28. Kaya ini-expect ko babalikan niya na tong 50%. Ayun lang yung sa akin ha, mga lodi, lalong-lalo na kung titignan niyo sa 5 minutes o 15 minutes time frame to. Parang mas reasonable, no, na balikan niya yung 50, mga idol. Ayan, no. Ganun siya. Di ba? Saka siya magbabounce. Di ba? Ganun yung sa tingin ko dyan, mga idol. So, pag nandito na siya, ang lock profit natin yan, mga nandito na. Kasi baka mag-bounce na siya pabalik eh. Ganun yung inaana-ano ko. No? Pero kung susugal naman ako dyan, naisip ko lang, sinishare ko lang sa utak ko, huwag niyong gagayahin ha. I'm just talking to myself. Kung susugal naman tayo dito, Jeblo, pwede naman nating abangan yan dyan. Kahit hindi na tayo mag-lock profit, kung saan natin gusto, pwede na tayo mag-position ng long. Sa akin lang yon ha. Hindi ko sinasabing gawin nyo yun, mga idol. Okay? So, sana nga ganun mangyari. Kasi pag nag-bounce na agad to, naku, chichempo na naman ako ng short dyan. Kasi parang feeling ko hindi siya magpapampag, hindi niya binabalikan tong hap eh. So, ayun lang yung nasa akin. Okay, okay, okay. So, punta na tayo dito. Grabe, grabe, grabe yung news natin, mga lodi. Ito, labas to sa crypto ha. Mga idol, trending news to, no? Trending news muna tayo ngayon, lalong-lalo na sa atin, sa Pilipinas, no? Sa ating local news. Grabe. So, basahin lang muna natin to ha. Tungkol to kay Vitali, mga idol. Ayan, no? Di ba? So, sabi niya dito, mga lods, oh, no one wanted to F with me while I was in the Philippines prison. No? Takot daw sa kanya yung mga preso, mga duwag daw yung mga preso. That's why they had to free me. Dahil nila ako pinakawalan. This is my physique after, no? So, nag-workout siya ron. We are just getting started. So, tina-trash talk niya yung mga ano ngayon, mga idol. Yung Pilipinas ngayon, no? Syempre, iniisip nila. Iniisip kasi ng mga tao, ano, nadala ka, ano? Kaya yung unang nasa isip ng tao eh. Ano, nadala ka, ano?
Hindi mo na ulitin yan sa Pinas, no? Magbabago ka na. Pero hindi, mga idol, dahil hindi naman siya nakaranas ng hirap dun eh. Sa ano eh, dahil bakit, mga lods? Kasi nga, nagkaroon ng bayaran, korupsyon, parang ganon. Vitaly just popped out showing an insane physique after getting out of the Philippine prison. And he's basically flexing that nobody wanted problems with him in there. Panis ang angas, min. No, wala kang takot nga sa akin yung mga preso dun. Mga mayor nga dun, nakakaltokan ko lang eh. Takot pala kayo eh. Alam nyo, sige mamaya natin. Hindi, pero sa tingin ko, alam nyo, pag nalaman to ng mga Pinoy, mga Lodi, kasi siguro sa tingin ko pinakisamahan to kasi, mga Lodi, kasi sa tingin ko, nung pagpasok to, naging mabait to dun. Sa tingin ko lang, mabait to dun, tapos nang babribe, di ba? Sa tingin ko lang, di umano nang babribe, no, nanlilibre, ganyan-ganyan, tapos mag-workout siya. So, etong mga sinasabi niya, parang nagyayabang na lang siya. Hindi natin alam, hindi natin eh. Pero kung sakaling, syempre, aasarin niya yung mga Pinoy, malaman ng mga preso doon. Sa susunod na may mga mapuntang foreigner doon, tang kawawa sa mga Pinoy yun. Dahil dito. He posted the side by side, like this is my physique after, and claims the way he was built plus how he carried himself is why they had to free him. Ending it with we're just getting started, di ba? So, nagyayabang siya ngayon, mga idol. No? So ngayon, syempre, maraming kritiko. Kasi Russian blogger Vitaly looming corruption exposed leads to resignation of Immigration Detention Facility Warden sa sacking of 5 personnel. So, nung nabalitaan to, mga Lodi, nag-resign yung mga nandun. Marami nag-resign doon, yung warden, yung mga bantay, nag-resign sila kasi tatamaan sila dito, mga idol, dahil alam natin magte-trending to. Sabi rito hindi ko sino ba, nakita ko lang to eh. Sabi dito, yung nagpapamacho sa media, yung gustong tumakbong presidente, tapos yung poster boy ng pang-aapi na ginamit niya ang ginamit niya ang magdederail ng pangarap niyang maging presidente. Sino yun? Sino ba yung gusto maging presidente? Si Boy, sino ba? Hindi ako magbanggit ng pangalan eh. Sino ba yung... To Vitaly, you F around and you find out. Sabi dito, no? Kumbaga, para kay Vitaly, ganun yun. I don't know why you expected to be treated like a prince after you disrespect our people, no? Parang sabi niya rito, hindi, sabi siguro nito nag-post, hindi ko maintindihan bakit tinuring kang prince doon pagkatapos mong i-disrespect yung mga tao sa Pilipinas, no? The fact that you paid means you become a part of the corruption. Siyempre talaga magbabayad siya ron. 'Di ba? Kasi mga idol, kunyari, totoo yung mga pinagsasabi ni Vitaly na nagbayad siya doon para maging siya, kumbaga maging spoiled siya ron. Anong gagawin ng mga Kaya kung totoo naman 'yun, 'di ba? Wala, kasiraan 'yun, mga idol, ayun yung mangyayari doon. You deserve every minute of the punishment you've got, but you are right. Foreigners who overstayed their visa but were good to Filipino do not deserve the same punishment you've got. Kumbaga, parang sa pagkakaintindi ko, yung punishment kasi na nakuha ni Vitaly parang wala lang, no? Pero pag Pinoy, grabe yung punishment. Mahirap maging foreigner sa Pilipinas. Iba-iba ang policy sa extension bawat opisina. Imbis na bigyan ka ng advice, peperahan ka. Totoo din yun. Taga DFA na mismo ang nagsabi niyan sa kaibigan ko na nag-question bakit hindi siya sinabihan na pwede siyang mag-extend for more months noong nasa iba na ata to. Pero ayun yung parang dito, mga Lodi, no? Na parang yung corruption na to lalabas to, mga idol. Ito, imagine bawal ang cellphone, mga Lodi, pag nakakulong ka. Tingnan niyo naman siya nagba-vlog. What's up guys? Gaganin siya, di ba? Ayan siya, mga Lodi, meron siyang video. Isipin niyo parang sino yung cameraman niya diyan? 'Di ba? May cameraman pa siya diyan, baka Pinoy pa yun, nuutusan niya. Tignan mo naman tignan mo, mga Lodi. Kulungan ba 'yan ng ng normal na Pilipino? Parang paupahan na 'yan eh. 'Di ba? Sabi nga dito sa mga comment, ano 'yan? Hindi naman ganyan yung kulungan ng iba na Pinoy. 'Di ba?
Pero syempre, ang sa akin lang dito, oh, tignan mo, kasama niya pa, foreigner din. 'Di ba? So, ang tingin ko dito mga idol, although, syempre kasi baka yung depende sa kaso mo kung saan ka ikukulong eh. Pag murder kaso mo, syempre baka hindi ka dyan. Pero kung mga ganun-ganun lang, simpleng bagay lang siguro, eh hindi ka ikukulong o isasama sa mga sobrang hihirap. Pero, ayan, nagbablog siya o mga idol, kita niyo yan. Tsaka tignan niyo yung CR niya, boy, ang linis. Tayo na, alam niyo mga Lodi, ako, kahit sa presinto, malinis to. Yung mga presinto na napuntahan ko, ilang beses ako nabagaan siya, ang dumi eh, wala kang tulugan eh. 'Di ba? Kahit sa mga barangay, mas malinis to kaysa sa kulungan nila. Sa kulungan ng barangay. 'Di ba? Ibig sabihin, special treatment to mga idol. 'Di ba? Kaya, subukan niyo pumunta sa Pilipinas na ay sa kulungan, mga idol. Ilang beses akong dumalaw doon, mga lodi sa mga basta dumadalaw ako doon, may dinadalaw ako. 'Di ba? Naglalakad ka pa lang doon sa gilid ng mga preso, sa mga medyo may amoy na doon, mabaho na doon eh. 'Di ba? Hindi, I mean, hindi naman tolerable naman, kaya lang syempre hindi yung normal na amoy na Eh dito mukhang tignan mo, ang linis ng labas, ang linis ng loob, 'di ba? Oh, talagang magyayabang to. Tsaka special treatment 'yan mga idol. Tignan niyo may unan pa siya oh. Iba nga, unan nga wala eh. Kama pa, banig pa. Kaya meron man banig dahil sa semento ka pa rin. Di ba? Imagine mga idol. Ito talaga, magyayabang to. Akala pa naman ng iba nakulong siya kasama ng mga parang yung alam mo yung parang yung sardinas na nakulong. Di ba? Pwede yun eh. Basta yung kumbaga kasi puno na kasi yung mga selda sa bawat kulungan. Kaya marami kayo doon, mga lodi. Ang experience doon na alam ko, alam ko no? Alam mo nandun ako no? Malay mo nandun ako. Ang experience doon, mga idol, hindi ka matutulog, ay palitan kayo sa tulog, mga idol, kasi may mga binabangungot doon. So, matutulog ka, mamaya, relyebo kayo, o ikaw naman gising, ako naman tulog. Ganun. So, ganun yun, palitan yun. Tapos yung bastonero nyo, naglalakad-lakad lang yun doon, titignan, ay, minsan nakakwentuhan mo. Ganun yun. 'Di ba? So, napakahirap doon mga idol, hindi ka makatulog na. Kung mari-experience nito yon ni Sotoy, hindi niya kaya yun sa tingin ko. Mga idol, baka may stress to. Kaya lang syempre, nakakapagtaka nga eh. Kasi nung una parang namayad siya, pero nung lumabas siya parang ang laki ng katawan niya talaga, di ba? So ibig sabihin parang hindi siya na-stress, hindi man lang siya nahirapan. 'Di ba? So ako for me, sana ituloy niya yung niya, yung pagsisiwalat niya. Ayan mga idol, tignan niyo, sabi dito, Vitaly just dropped a video showing he is living his best life in Russia and smiling because he doesn't need to go to join the Russian army. Then starts laughing at the Philippines and haters like they've been preying on his downfall for nothing. Di ba? Talking about you all not ready for what I'm about to do next. Reports say might be full cleared. Di ba? Imagine mga idol di ba? Asar-talo talaga. Titignan ko yung reaction ng gobyerno dito, mga lodi. Asar-talo sila diyan. Kasi nakakahiya yan, mga idol. Alam niyo kung bakit? Kasi kilala si Vitaly sa buong mundo bilang kupal na parang siya I show speed to eh. Kilala siya sa buong mundo, pero ito sa pagiging chupul, 'di ba? Sa pagiging makulit o kupal, asshole, ganun siya kilala. Imagine, bakit malalaman ng buong mundo na akala ko ba sa Pilipinas, akala ko ba mahirap diyan sa Pilipinas, lupit pala diyan, isaya pala diyan eh. Kailangan ko lang ng pera. 'Di ba? Pag ako nakulong diyan, tas foreigner ako, puta, babayaran ko lahat 'yan, hindi ako makukulong ng matagal. 'Di ba? Hindi ako mahihirapan. So, pinakilala niya sa buong mundo na talagang corrupt sa Pilipinas, mga idol, no? Siya 'yun hindi ako no? At hindi pa raw siya tapos. Sabing niya, tingnan mo, ni-repost niya yung sinabi dito ni Madam. Ano pangalan nito? Si Claire Castro, si PCO, Yusek.
sabi kasi dito, basahin lang natin na yung context ha. Kinakailangan muna umanong maimbestigahan ang pangyayari sa loob ng detention facility bago makapagdesisyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung kinakailangan nga ba ng reshuffling sa hindi na kailangan yan mga idol. Ito ay kasunod ng mga siniwalat ng Russian vlogger si Vitali, di ba? Depende po, kailangan pong may imbestigahan. Anong sabi dito ni Vitali? Ni-repost niya yan. This was just an appetizer. Patay. Patay kayo ngayon, mga idol. Anong gagawin natin dito? Ba't i-reshuffle? Ba't i-reshuffle? 'Di ba? Corruption 'yun. Ikulong nyo 'yun. 'Di ba? Ikulong nyo, nangurap eh. Mamaya yung mga nandun din sa may babalik din diyan, corrupt din eh. Kaya lang hindi sila nahuli ron sa ano nila, detention nila. Tapos sasabihin, takin na kasi pahuli ka eh. Pati tuloy ako, narisakapol sa'yo eh. Di ba? Mga idol, alam nyo, malala na sa Pilipinas talaga, mga lods, no? Ultimong pagkakataon na yung nagpapakita ng kasamaan. Binubulgar na ng tadhana yung mga nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Alam niyo 'yun? Ilang beses na nangyari 'yun, yung binubulgar ng panahon yung korupsyon. 'Di ba nung una yung sinabi ni BBM na 5,000 projects sa flood control, tapos biglang bumagyo agad kinabukasan, bao. Parang sinabi, ano yung sinasabi mo? Wala, 'di ba? Tas ang dami ang daming mga pagkakataon na parang alam niyo yun, yung tadhana na yung nagbubulgar sa kasamaan. Tulad nito, 'di ba? Hindi naman nila ini-expect na bubulgar ni Vitali. Kumbaga hindi nila nabasa eh. Kupal na nga, asshole na nga eh. Tapos inispoiled pa nila. Hindi man lang nila naisip na gagi, baka pagkalat niya na tayo dito, 'di ba? Hindi nila naisip 'yun, boy. 'Di ba? Tayo na. Ang ini-expect nga ng mga tao, mahirapan siya eh. Baka bullying siya, kaltok-kaltokan siya, tirahan siya sa puwet. Di ba ganun yung wala pala eh. Yung nasa isip ng mga tao, tisoy ka pa, yari ka dyan sa loob, no? Gas-gas ka dyan, no? Pero hindi eh. Kasi nga, namamayani sa loob. Ano pa, di paitok. Kailangan marami kang paitok, mga idol. 'Di ba? So, patay tayo dito. Ako, may enjoy ko to, mga lods, no? Sana ilabas niya, no? Ayan, tsaka, kita niya, nag-vlog siya. Ayan, nagbo-vlog siya. Ilalabas, alam niyo, itong video na to, sa tingin ko, una lang tong vlog niya eh. Ayan, kasi medyo parang kapapasok niya lang dyan, payat pa siya dyan, no? 'Di ba? Tsaka unti-unti pa na yung balbas niya, 'di ba? So ibig sabihin, ito pala yung mga una niyang mabait pa siya diyan. Ibig sabihin, mga idol. So sa susunod na ilalabas niya yung mga video niya, kaya pinipigil-pigil niya. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga Pilipino is madaling magalit. Ganun katalino yan. Ano ba yung content niya? 'Di ba yung content niya, inisin yung mga tao para sa views? So ito, nagkaroon siya ng chance na inisin yung buong bansa para sa views, mga idol, no? So ang galing, di ba? Ang galing ng ginawa niya. So nako, hintayin ko to, mga idol. Babasahin ko yung mga comment ng mga kababayan natin, no? No, kung ako kasi wala na, talo na yan eh. Talo na sila dito kay Vitali, mga idol. Ngayon, kung gagawin pa nila yung ini-expect ni Vitali na may inis sila, dadami yung engagement dahil naiinis sila, mas lalo siyang magtatagumpay. Pero malamang mangyayari yun kasi yung mga Pinoy mababaw yung galit eh. Madaling magalit, kumbaga. 'Di ba? Lalo na pag foreigner. Nako, yari talaga. Nagtagumpay siya doon, mga idol, sa plano niyang ginawa. Kaya ang gagawin niya diyan, iisa-isahin niya yan para sa views. Mga lodi, kumbaga susulitin niya yung mga binlog niya, susulitin niya. Ang siguro sa loob ng mga ilang buwan o baka umabot ng isang taon, ang content niya lang is pang trash talk sa Pilipinas. Tatagal yan, mga idol, sa tingin ko. Ano masabi niyo diyan, mga lodi? Di ba?
Pati trigger yung mga Pinoy dyan. Sartali yung mga Pinoy. Pikon yan eh. Pikon yung mga Pinoy eh. Buti kung ako yan, hindi ako maasar dyan. Hihintayin ko pa yan. Hihintayin natin yan, mga Lodi. Nako, titignan natin. So, punta na tayo. Nako, grabe, mababa tayo doon, no? Ang tindi kasi ni Vitali, mga Lods, eh, no? Talagang iniisahan yung mga Pinoy, eh. Ngayon, dali, punta na tayo. Silipin ko lang. Ayun na. Okay, okay. Goods pa, goods pa. Goods pa. So far, ongoing profit natin 31 USD. Okay? Short yan, short. Nako, ito pa isa. Ito pa isang na nasunlo, kumbaga nasunlo sa gagamba. Ba yung gagamba pag nalaglag siya sa stick, pag paglaban, tapos tumama yung puwet niya, pak, masusunlo na yun, hindi nalalaban. Diba? Parang siya matotrauma. Oh, ayan. Canadian Prime Minister, nako, ito na yung binantaan ni Trump, di ba? Sabi ni Trump, ikaw taragis ka kapag nag-ano ka sa China, 100% tariff ka talaga sa akin. Sabi ni Trump, di ba? O ngayon, Canada has no plans to sign a trade agreement with China following President Trump's tariff threats. O, di ba? So, nung in-announce to ngayon ni Canadian Prime Minister, mga Lodi, lumipad yung S&P 500. Di ba? Yan, Canada's Prime Minister Carney claims he does not plan to sign a trade agreement with China after President Trump threatened 100% tariff. S&P 500 futures reacts positively and gold and silver reach new all-time historical high again. Oh, di ba? So, ayun yung reaction, no? Ayun yung naging epekto ng pag-post ni Prime Minister. Pumalo yung gold, pumalo yung silver, pumalo yung SP 500, di ba? So, goods yan, di ba? Baka siguro kaya nag-pump kanina ng konti dito banda. May position nga ako dito kanina eh, sa long eh. O kaya lang tinamaan nga dito. So ngayon, short na tayo. Hintayin natin yan dito sa 50%. Sana umabot. No? Sana. Ayan. Nako, isa pa. Nako, puro bad news na. Ito good news pala to. Good news to, no? Pero ito bad news eh. Yung mga investor ng BlackRock are pulling out of crypto na. Sabi dito. Kasi may record yung mga outflow niyan, mga idol eh. 14 trillion asset manager BlackRock. So, 356.64 million of clients' money leave its spot Bitcoin ETF on January 21. This marks its sixth largest daily outflows in history. Mga idol, no? Outflow yan nag-out sila. Last week, total of BTC ETFs recorded 1.33 billion in net outflows. The second biggest weekly dump ever. ETF selling removes a key source of a spot demand on Bitcoin. Nako. Ayun yung dyan, ayun yung mahirap dyan, mga Lodi, no, na napakalaking epekto sa Bitcoin. Siguro kaya nagda-drop din talaga yan dahil dyan, no? Kasi nga minsan pag umangat dahil din dun eh. Diba? Ano epekto? Siguro dahil sa ETF ganyan kaya lumilipad yung ngayon dahil bumababa ay ang laki ng outflow, di bumababa din yung Bitcoin. Ganun lang yun, di ba? Ayan, grabe. Ito, chinik ko to. Totoo daw to, mga idol Pinak-check ko ito eh. Which is good. Sana positive yung maging resulta. US Senate will vote on crypto market structure bill tomorrow at 3 p.m. Eastern Time. The bill is designed to reduce market manipulation crypto. Ito na ang structure bill natin. Pero sabi dito, pag pumasa, market goes parabolic. Pero hindi ganoon 'yun mga lodi. Huwag kayo masyadong maniwala dito sa kanya na kunyari pumasa na lilipad, hindi po ganoon. Hindi po siya ganoon kadali, no? At if failed, market dumps even more, no? Pero ito rin, siyempre kung hindi ito din hindi, no? Kasi mapapasa't papasa yan. Siguro hindi naman siya failed. Kumbaga siguro madi-delay lang, i-reviewin uli. Pero magkakaroon tayo ng batas. So hindi ito totoo, mga lodi, no?
Expect high volatility. Ito ang totoo. Expect high volatility talaga tayo. Pumasaman o hindi pumasaman ngayon ay bukas pala. Pumasaman bukas o hindi, makapag-desisyon man sila bukas o hindi, expect high volatility pa rin sa ating market, no? So ayun, grabe, no? Tinanong niya to. Pero ako tinanong ko to eh. Krok. Wala yung history. Ito ba yun? Ayan, no? The post accurately reposed the Senate Agriculture Committee markup vote scheduled for January 27. Republican draft bill regulated asset market under CFTC aiming to clarify. Yan, di ba? So, iba-iba yung sagot niya, no? Ni Grok. Ayan yun, eh. Ayan yung ano na yun, eh. News na yun, eh. Di ba? So, nagtanong na isa. Yes, totoo naman, Is this true? Yes, Senate Agriculture, di ba? So, legit to, mga lods, no? So, hintayin natin to, 3 p.m. Eastern Time. Bukas daw. So, baka mamayang madaling araw sa atin to, mga lodi, ng alas 3. Okay? So, ito yung ating pinaka, yung tawag ba sa ganun mga words? Encouraging, words. Sabi dito ni CC, mga idol, I've seen many different trading strategies over the years. Very few can beat the simple buy and hold, which is what I do. Sabi niya, di ba? Not a financial advice. Okay? So, ayan mga lodi, yung news natin. Check ko nga muna to, sandali lang. Trump opens stock on 2,000 stimulus plus lower rates. Ayan. Ayan na, natakot siya kay daddy. Japan. Why markets are watching Japan right now? The Japanese yen just had its biggest one-day jump in months. Why? Because trader thinks Japan, possibly with US help, may step in to support the yen. Medyo may problema kasi in Japan ngayon, mga idol. Here's what actually happened, no? The yen has been getting crushed. Ayun na nga, no? Japan warned the speculator to back off. The New York Fed did rate checks on USD o yung Japanese yen, something that usually happen before possible intervention. This does not mean the Fed is already selling dollars. It means markets think the odds just went up. Why this matters? When the US and Japan act together, the dollar usually weakens. When the dollar weakens, liquidity improves. Better liquidity usually helps stocks, gold, and crypto. Ayun mga lodi, sunod-sunod dyan sana naintindihan nyo. Short-term risk, a stronger yen can force trader to unwind the yen carry trade, borrow yen, buy risk asset. That can cause temporarily sell off. We saw this on August 2024, no? So ayun yung medyo nag-drop yung market na talaga. Bigger picture, if the dollar weakens on purpose, asset that haven't fully repriced yet tend to catch up. Ano yun? That's why this matter for Bitcoin. Not confirmed but no longer nothing. Ayan mga lodi. So, maraming post tungkol dito sa Japan, mga idol, pero parang paulit-ulit na lang kasi kaya hindi ko na siya sinama. Okay? So, ayan, grabe, no? So, check nga natin yung mga comment nyo, mga idol. Ang kulit ng mga gantong sa YouTube, no? Imagine nakita ko kasi to. Hindi naman 4 million views, Ang makulit nito, mga lodi, although hindi naman siya kita, pero dapat ban to sa YouTube, kasi ang kulit, Nakita ko lang sa shorts. Tapos gusto ko mag-comment, Linawan mo. Hindi ko na comment. Sabi ko, ba't may ganyan? Di ba? Pwede ka naman manood ng ganyan sa ibang site. Huwag mo na sa YouTube kasi maraming mga batang nanonood ng YouTube, lalo na yung shorts.
So, basa tayo. Si Edwin Mangaba, shoutout sa iyo. Si Lisa Yonson, always yan si Idol. Si Clavis, ayan. But virus na naman, pandemic na naman ba mangyayari dyan? Dapat mahigpit na agad ang security sa mga sea ports at airports. Iba pang transportation para mapigilan yung pagkalat ng virus na yan. Malapit na magkaroon ulit ng lockdown kaya dapat prevention na ang pairalin. Pinakamatinding alam na mahirapan diyan yung mga tama. Alam nyo ano yung sa India pa naman no. Ang kulit pa naman ng sa India mga idol yung mga mekos no. Pero merong nagsabi doon kasi 'di ba yung mga meron ako nakitang ano doon content the dirtiest street food in the whole world. Tas yung India yung pinakita 'di ba? Pero meron naman nagsasabi mga idol na ayun lang yung nagte-trending yung lugar na yun o yung mga ganong lugar. Pero kung pupunta ka naman daw sa India, hindi naman daw ganun. Ayun yung sinasabi ha. Marami nagsasabi ng ganun. Pero 'di ba ang kulit na sa India na ngayon nagsimula. Grabe. Yung aso to tahol ng tahol eh. Parang ang aso ka ba? Sabi dito ni Crusak, kinabahan naman ako sa title ng video mo, Boss Jeb. O yan. Na problema ko kasi yan everyday mga idol. Tulad nito, anong title ko dito? Sa video natin, si Vitali. Diba? So, every video na gagawin ko mga idol, mas nahihirapan ako sa pag-isip ng title at paggawa ng thumbnail. Kaysa sa, although madali lang gumawa ng thumbnail, kaya lang syempre yung kailangan yung title mo tsaka yung itsura ng mukha ng tao eh. Yung hirapan lang, di ko alam kung lalagay ko. Kahit anong mangyari, Jeb, buy low and buy, Jeb, buy low and buy lang ako sa XRP, bahala na sila, sabi ni My Interesting Life, no? Shoutout sa Idol. Joseph Berdin, si MG Gaming, shoutout sa iyo. Si Carlo Bautista, ayan, salamat Idol sa pag-like ng ating video. Shoutout sa lahat na nagla-like ng video, I love you. Yan, like nyo yung video natin mga idol. Baby Vlogs Learning, shoutout sa iyo. Mawala BTC sa mundo, tuloy ang buhay. Mawala gold sa mundo, balik tayo sa pagiging taong bato, sabi ni Idol. Pero tama dyan, pero Idol sa tingin ko, meron mga bagay na hindi na mawawala sa mundo ngayon. Mga Lodi, at gagawa nila yan ng paraan na hindi na mag-stay at mawala. Baka kahit na ilang lifetime pa, mas advanced na yung makikita mo mangyayari. Hindi na mawawala yung mga ganyan. Yung blockchain sa tingin ko, kakamatayan na lang natin yan, idol. No? Ayun yan. No? Parang, sino nanonood na ano ba yun? Yung palabas na anime? Si Doktor kalimutan ko naman yung pangalan. Yung naging bato yung buong mundo. Ayun, tagal ko na kasi napanood yun pero hanggang season 2 lang ako dun Hindi ko pa na sa Netflix, dami kasing anime Hindi ko tuloy siya mapanood ulit. Si Dr. Dre. Hindi ako matatahimik na ito Dr. Stone. Ayan, Dr. Stone, calling Dr. Stone. Ayan, si Dr. Stone, di ba? So, ayun, di ba? Parang ganun ba yung ibig sabihin? Ayan, di ba? Ang kulit na no? Meowsy, Idol, di ba sabi mo hindi mo binubuksan ng cold wallet mo? Di ba dapat buksan yun kahit once a month? Kung may laman pa o baka wala na? Hindi. Huling bukas ko doon siguro mga last year pa. Bago mag-December pa nga ata yun. Bago mag-December So mga pa yun, November. Hindi yun, idol. Walang din laman yun hanggat di kino-connect sa sa blockchain. Paano lang makuha yun? Mas delikado pa nga pag naka-connect siya Ayan. Ayun, sabi ni MG Gaming, hindi naman mawawala yan, Lord, kahit 4 years na hindi buksan kasi ang record niya nasa blockchain. Sangkapan lang yan ang wallet. Yun, pwede rin yun. Para siyang keys. Si Mark, Steven Resco,
Shoutout sa iyo si Ronin Padilla. TY sa update ngayong araw, Lord. Shoutout sa tropa nating si at bestie na si Maha. Si Maha na lang. Pagaling ka. Ayan, sobrang sipag mo na nagpapaltos. Paltos ka na. Lagi mong sinasakal. Ninoy Taduran, shoutout sa iyo si Master Peach. Tao din may kasalanan, bakit mahina? Resistensya ng mga tao ngayon, sinisisi pa yung paniki. Grabe ka naman. Pwede naman sisihin yung paniki. Actually, hindi naman paniki dapat talaga kasi wala man silang alam eh. 'Di ba? Kaya lang yung paggamit nila sa paniki siguro. Kunyari, 'di ba, may kumain ng ganito, ng ganyan, sinabaw sa ano. 'Di ba yung sa China, may kita sinasabaw nila yung paniki. Kakaroon sila ng virus. O, 'di ba? Dapat kasi pag hindi naman edible ba 'yon yung paniki? Hindi ko alam eh. Parang exotic din eh. Kumbaga, yun yung mga dapat na hindi mo kinakain eh. Alam nyo ba kung ba't di tayo kumakain ng ano, ng mga usually ang kinakain ng karne ng tao, 'di ba, mga herbivore lang. Ano ba yung mga herbivore, 'di ba? Baka, ah manok, 'di ba? Puro ano lang 'yan eh. Kambing. Yung baboy kasi dapat talaga di kinakain 'yun eh. Sa ano, sa Bible bawal kainin yung baboy eh. Di ba? Pero ganun, di ba? Kumbaga, baka kasi, alam nyo kung bakit hindi tayo kumakain ng mga leon, mga ganyan, yung mga carnivorous. Kasi yung kinakain nila, mataas yung mercury nun dahil, ano yun eh, kunyari, kinain nila, halimbawa, yung daga, kinain nila. Eh, yung daga, merong something sa katawan. Ma-accept nila yun. Tapos pag kinain mo sila ngayon, ma-accept mo din yun. Parang ganun yung nangyayari. Di ba? Ganun, kaya hindi tayo yung tayong mga tao, usually ang kinakain nating mga hayop ay mga herbivore, hindi mga carnivorous, no? So ayun yung reason, di ba? Kasi pag kumakain sila ng mga kunyari bulok na karne ng kabayo, kinain nung haina, di ba? Tas kinain mo ngayon yung haina, eh kung may sakit yung kinain nun, ganun. Hindi ka tulad ng mga herbivore, halaman lang kinakain nila, kaya masarap, di ba? Ayan. Nagkaroon na naman tayo ng trivia, ano. Actually, alam niyo naman na yun eh. Baka ngayon ko lang sinalaman yung share ko eh. Ayan. Si Ratsi Lab, shoutout sa iyo. Si Romel Babria, ayan. Babriera pala, sorry. Si LA Gaming pa, shoutout na lang muna, Loads. Busy sa trabaho eh. Ayan, long time no comment. Shoutout si Idol. Si Pete Pelizardo, shoutout sa iyo. Si Mikey De La Cruz. Ready na sa USDT ko for XRP kung matutuloy ang government shutdown. Buying ulit ako. Spot 1.2 area. More power. Oy, grabe yun ah. Baba nun ah. Idol 1.2 no. Sa bagay ang umangat na tuloy. Sa bagay ang ng 1.1 eh no. Asa tingnan natin yung. Tingnan natin. Yung bumagsak nung nakaraan talagang sobrang drop. 1.7. Meron pang isa, di ba? Ayan oh, yung sa October ba to? 1.1 to eh. 1.2. Ayan oh, 1.18 to. Oh, di ba? Pero sobrang baba niyan, boy. Ito na 1.18 to. Di ba? Balik tayo dun. Ayan. Hindi nangyari yung inaasahan ko ah. Tatamaan na yung ano natin. Lock profit natin. At least di tayo talo. Okay lang yun. Ganun talaga ang trading, mga lods. Kasi yung iba manginay. Sayang yun, Jeblo ah. $30. Okay lang yun, idol. Kasi kung hindi naman kung nagkatotoo naman yung sinabi natin, mas malaki yung mapaprofit natin. It's either tatlo yung sa akin eh. Para sa akin it's either mananalo ka ng malaki and then mawawalan ka ng chance sa mas malaki. Parang ganun yun. Kunyari, tinik profit ko to dito sa 30. Tapos wala na ulit akong position nun. Naghahanap di tempo na naman ako. Tapos biglang bumaba siya. So mas manghihinayang ako dun eh. Na nakaposition na ako dun naging greedy ako kaya hindi ko nakuha mas malaki. O di ba ganun? Parang ganun, di ba? So, pangalawa naman, pwede ko na rin kunin yun. Ayun na pala yun, no? Pwede kong kunin siya. Pero yun nga, kumbaga,
manghihinayang ka kapag bumaba, no? At pangatlo, huwag tanggalin mo yung lock profit mo tapos sumugal ka. Kaya lang ayoko ng ganun. Dito ka sumugabang. O yan, pangit yung ganun. Kailangan lagi ka merong lock profit at stop loss syempre. Ayun ang pinakapangit, yung wala kang plano. At least tayo meron, di ba? Hindi nga lang natupad ngayon. Ganun talaga, minsan nangyayari, minsan hindi. Kung magkabigayan yan, GG Iran, maaring mawala sa mapa ang Iran at lalo na ang taong bayan siguro, tama. Hindi siguro, idol. Kasi iba na ngayon ng sa tingin ko mas malinis ngayon eh. Kumbaga ang tatamaan lang mismo yung mga target, yung pipilay sa kanila. Halimbawa, tatargetin yung military base, pang tatargetin yung mga weapons, bang. Hindi naman gera ngayon yung tulad dati na patayan ng mga tao eh. Ang tatargetin lang ngayon yung makapagpapahina sa inyo at hindi na kayo makakagalaw. Susuko na lang kayo. Ganun, di ba? Pag tinarget lang lahat ng mga nuclear base nyo, di nyo na magagamit, ano pang laban nyo? Kumbaga, ang tanga nyo na lang kung lalaban pa kayo kung alam nyo ng talo kayo, di ba? So, minsan ganun yun. Hindi naman nila buburahin sa mapa yun. Ano na yun? Kasamaan na masyado yun, mga lodi. Kumbaga, panalo na kayo, buburahin nyo pa sa mapa. Gigil yarn. Ililigtas nga nila yung mga Iranian eh. Ba't buburahin lang sa mapa? Ikaw talaga, idol. Gigigil si Kevin Alipio sa Iran ha. Ayan, idol. Okay? Papel durog, yung liquidity nasa metals, pakibalik sa crypto. Ayan, pwede yun. Ang tagal nang hinihintay ko. Ang tagal na raw nang hinihintay ni Idol. Si Peng Calagyan, Santos Jandel, Skylab, ayan, tamang DCA, PCA sa Bonk at sa XDC. Ayan. Si Paul Bilan pala. Shoutout sa iyo, King Shangsheng, Disley, Albert Tiguaton, si Stephen Andre, si Junel Nael, si Michael Galardo. Uy, nag-champion si Phil Habis. Idol, shoutout sa iyo, idol ha. Champion ka. So ayan, mapanood nyo to mga lodi, mga 9:30 or 10. Actually maaga pa. Makikita nyo naman sa chart yan pag tinignan nyo, magkaiba na yung chart na binabasa natin. 6 pa lang, 6:20 mga idol, no? Kasi pagdating ng mga ganito na, magsusundo na ako at magiging busy na ako hanggang mamaya. Minsan, kapag alas 10 na, hindi pa ako nakapag-upload, parang tinatamad na ako. So, mas maganda na ngayon pa lang ma-upload na natin. Okay? So, yun. Nakapag-record na tayo. So, ayun ang ating news ngayong gabi. Sana na-enjoy nyo, like nyo yung video natin. Mag-comment kayo kung ano masabi nyo kay Vitali, mga lodi. Kay Vitali, kung ano ang sasatiin nyo mga susunod na gagawin ng Chupol na to. Sang-ayon ba kayo sa gagawin niya o hindi, mga idol, no? At ano masabi nyo sa nangyari sa Don mismo, no? Siyempre, corruption na naman yan, mga idol, no? Talagang corruption talaga sa Pilipinas kahit saan, no? So, ayun. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? If you don't subscribe to me, I'll become that guy to become that guy. promote mo yung video mo. Dami ka ng video. I upload a video. So many, no? Dami na, di ba? Ilan? 10? Ito lang. Akala ko madami na. Ano ba yan? Sorry, I don't have ideas. Okay, kita-kits po tayo. Thank you po.